Nasa tuktok siya, 46 na taon, CEO ng Hansung Electronics. Kumpanyang itinayo niya mula sa katamtamang subsidyary tungo sa multinasyonal na higante. Sa 2 dekada ng walang awa, walang tigil, halos hindi makataong corporate warfare. Ang uri ng karera na isinusulat sa business magazines at pinag-aaralan ng MBA students. At wala ni isang taong mahalaga ang nandoon para masaksihan ito. Hindi ang pamilya niya, hindi ang mga kaibigan, wala ni isang taong tunay niyang minahal bago siya nilamon ng makina. Inialay niya ang bawat makabuluhang relasyon sa altar ng quarterly earnings. At pagsapit niya sa tuktok, ang tanawin ay walang iba kundi mga walang laman na boardroom at mga subordinate na mas kinatatakutan siya kaysa iginagalang. Pagkatapos nagising siya, 20 taong mas bata, balik sa 2007, junior employee sa mismong kumpanyang. Isang araw ay pamumunuan niya. Hindi ito revenge fantasy. Ito ay lalaking nakatitig sa pagkawasak ng sariling pagpapasya at binigyan ng imposible. Pangalawang pagkakataon. Balik sa Manhwa Recap Vault. Ang kwento ngayon ay tunay na kakaiba. Walang dungeon, walang martial arts tournament, walang system o status window o monster gate. Ito ay corporate regression manhwa at bago ka mag-scroll, intindihin mo. Ang titulong ito ay nakaipon ng 400 at 70 milyong views sa buong mundo at itinuturing na isa sa pinakamagandang sorpresa sa genre. Kung nagtrabaho ka na sa toxic office at pinangarap mong bumalik sa nakaraan, dala ang lahat ng alam mo. Para sa'yo ito. Para maintindihan kung bakit mahalaga ang regresyon, kailangan mong maintindihan kung sino ang naging Yoo-Hyun Han. At sinasabi kong naging dahil ang lalaki sa tuktok noong 2027 ay hindi ang taong nagsimula. Ginawa siya. Hinubog ng sistemang ginantimpalaan ang kalupitan at pinarusahan ang pagkamahabagin. Si Yoo-Hyun, kilala sa international partners bilang Steve Han, umakyat sa Hansung Electronics na parang talim sa buto, walang sentimiento. Bawat promosyon ay pinaghirapan sa pamamagitan ng tunay na talino at kahandaang gawin ang ayaw gawin ng kakumpetensya. Mas masipag siya, pero mas mahusay rin siya sa pakikipaglaban. Nahahanap niya ang mga banta bago pa lumitaw at neutralized niya ang mga ito sa malamig na estratehikong pag-iisip na ginagawang sandata ang turing sa kanya. Ang corporate culture sa Hansung ay malupit. Hindi sa dramatikong sentido, sa estrukturang sentido. 16 na oras ang baseline ng araw. Ang weekends ay para sa mga walang kompromiso. Ang personal boundaries ay itinuturing na patunay ng kakulangan sa dedikasyon. Ang hierarchy ay absoluto, ang politika ay malupit, at ang panuntunan ay simple, umakyat o tatapakan ka. Hindi nilikha ni Yoo-Hyun ang kulturang ito, minana niya, pero umunlad siya rito. At sa pag-unlad, pinatatag niya ito. Naging perpektong instrumento siya ng corporate Darwinism. Ang boss na nagpapadala ng email ng hating gabi at umaasa ng sagot pagkatapos ng 1 oras. Ang executive na nag-cancel ng paternity leave dahil mas mahalaga ang product launch. Ang CEO na nagpaalis ng tapat na department head ng 15 taon dahil sa 1 quarter ng underperformance. Sinabi niya sa sarili na kailangan ito, na ito ang hinihingi ng market. Na ang sentimiento ay luho na hindi sinusuportahan ng shareholders at sa metrics na mahalaga, revenue, market share, stock price, global expansion, tama siya. Ang Hansung Electronics sa ilalim ni Steve Han ay naging juggernaut, kumpanyang nakipagkumpetensya sa pinakamalaking conglomerate sa Korea at nanalo. Pero ang metrics na hindi lumalabas sa earnings reports ay nagsasabi ng ibang kwento. Bumagsak ang kanyang kasal, hindi dramatiko, unti-unti, tulad ng istrukturang gumuho kapag tinanggal mo ang isang sangkap sa isang pagkakataon. Nakaligtaan na anibersaryo, nakalimutang kaarawan, mga usapang naging briefing, asawang tumigil sa pakikipagtalo dahil ang pakikipagtalo ay nangangailangan ng paniniwalang nakikinig ang iba. Lumaki ang mga anak niya kasama ang amang lagdalang sa school permission slips at boses sa speakerphone tuwing hapunan. Natutuhan nilang huminto sa pag-asang dumating siya sa events nila. Natutuhan nilang huminto sa pag-asa sa kanya. Ang mga kaibigan niya, ang mga dating, ang mga nakakikilala sa kanya noong kaya pa niyang tumawa ng walang kinakalkulang networking value, lumayo sila, hindi sa galit, sa mas masama, pagtanggap
tahimik na pagkilalang wala na ang taong kilala nila. Pagsapit ng 2027, si Yoo Hyun-han ang pinakamatagumpay na lalaki sa anumang silid na pinapasukan niya. At ang pinakamalungkot, walang mahiwagang artifact o divine intervention o system notification sa regression. Nangyari lang, ipinikit niya ang mga mata noong 2027 at binuksan noong 2007. Bata muli, junior muli, nakaupo sa desk na hindi niya nakita sa 20 taon na papaligiran ng mga kasamahang matagal nang nakalimutan o itinapon. At sa unang pagkakataon sa mga dekada, may nadama si Yoo Hyun-han na inalis ng corporate success sa kanyang emotional repertoire. Pagsisisi, ang henyo ng manhwa na ito ay binabaliktad nito ang karaniwang regression formula. Sa karamihan ng regression stories, bumabalik ang protagonist sa nakaraan dala ang future knowledge at ginagamit ito para dominahin, para durugin ang kalaban ng mas mabilis, para ipunin ang kapangyarihan ng mas maaga, para speedrun ang parehong paglalakbay na may cheat codes. Mayroon si Yoo Hyun ng bawat kasangkapan para gawin iyon. Alam niya kung anong markets ang sasabog. Alam niya kung sinong executive ang magta-trador kanino. Alam niya ang bawat internal power struggle, bawat nabigong product line, bawat personnel decision na humubog sa susunod na 2 dekada. Kaya niya, nang walang gaanong pagod, mapadali ang sariling pag-akyat sa CEO's office 1 dekada bago ang nakatakda. Pero iyon ang landas na nilakaran na niya. At alam niya kung saan ito nagtatapos. Kaya sa halip na i-optimize ang parehong malupit na trajectory, gumawa si Yoo Hyun ng mas radikal. Huminto siya. Tiningnan niya ang mga taong nakapaligid, ang mga kasamahang inapakan niya noong una, ang mga relasyong pinutol para sa marginal na professional advantage, at gumawa siya ng ibang kalkulasyon. Sa pagkakataong ito, ang layunin ay hindi lang ang tuktok. Ang layunin ay marating ang tuktok na may natitira pa. Hindi ibig sabihin nito'y naging pasibo siya. Hindi ito kwento tungkol sa lalaking sumuko sa ambisyon at natutong tamasahin ang sunsets. Si Yoo Hyun ay matalino pa rin, magaling pa rin sa estratehiya, kayang basahin ang boardroom na parang chess position. Ang pinagkaiba ay kung ano ang pinipili niyang gawin. Kung saan dati ay sinabutahin niya ang proyekto ng kasamahan para sa sariling promotion, ngayon ay nakakahanap siya ng paraan para itaas ang dalawa. Kung saan dati ay itinuring niyang gugulin lang ang junior employees, ngayon ay ipinupuhunan niya ang kanilang pag-unlad dahil naaalala niya ng may sakit na linaw kung sino sa mga junior na iyon ang naging industry leaders at kung sino ang nag-burnout dahil walang nagprotekta. Tinutukoy niya ang toxic managers, ang mga lumikha ng kulturang humubog sa kanya at sinisimulan ang tahimik, sistematikong kampanya para sirain ang impluensya nila, hindi sa komprontasyon, sa kahusayan, sa pamamagitan ng paghahatid ng resulta ng ganoong kakonsistente at kakitaan na ang mga nasa itaas ay napipilitang magtanong kung talagang kailangan ba ang lumang pamamaraan. Ang corporate chess ay kahanga-hanga. Alam ni Yoo Hyun ang galaw bago pa ito ginawa. Alam niya kung sinong executive ang nagnanakaw, kung anong product line ang babagsak, kung anong partnership ang guguho. Ginagamit niya ang kaalamang ito hindi bilang sandata, kundi bilang scalpel. Inaalis ang cancer sa kultura ng Hansong habang inaalagaan ang talento at potensyal. Banayad, mapagpasensya at talagang nakakakapit panoorin. Pero ang nakaraan ay hindi blankong canvas. Ito ay minefield ng mga relasyong umiral bago pa ang orihinal na pag-akyat ni Yoo Hyun. Mga relasyong halos hindi niya napansin noong una dahil masyadong abala siya sa pag-akyat. Mga dating classmate sa katabing departamento, mentor sa universidad na nagrekomenda sa kanya at naniniwala pa rin sa potensyal niya. Kasamahang sa orihinal na timeline ay magiging kanyang pinakamalapit na karibal. Pero ngayon sa 2007, isang nervous na bagong hire lang na nagkakatabi sa parehong mas sikip na opisina. Naalala ni Yoo Hyun kung sino ang magiging bawat isa sa kanila. Ang tanong ay kung kaya niyang baguhin ang kondisyong humubog sa kanila, ang komplikasyon, at dito tumataas ang kwento mula maganda tungo sa tunay na matalino ay ang approach ni Yoo Hyun ay bumubuo ng pagtutol mula sa mismong mga taong nakikinabang sa kasalukuyang sistema. Ang mga executive na nagtayo ng karera sa fear-based management,
ang department heads na nagpanatili ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pag-iimbak ng impormasyon at estratehikong panghahalik sa likod. Ang buong middle management na gumana bilang protection racket, pinapanatiling natatakot ang juniors at protektado ang seniors. Hindi ito mga cartoon villains, mga makatotohanang corporate operators, mga taong natutuhan ang parehong aral na natutuhan ni Yuhyon noong una at ipinatupad ng may parehong walang awang konsistensya. Tunay nilang pinaniniwalaang ang malupit na kultura ay gumagana dahil sa metrics na mahalaga sa kanila gumagana nga. Tumataas ang revenge, dinurog ang kakumpetensya, at ang human cost ay problema ng iba. Nang sinimulan ni Yuhyon ang tahimik na paggiba sa mekanismo ng kanilang kapangyarihan, pinrotektahan ang whistleblowers na sinubukan nilang patahimikin, inapromote ang talentong sinubukan nilang sugpuin, nagtatayo ng alyansa sa mga departamentong sadyang pinananatiling hiwalay, napansin nila at tumugon sila. Ang politikal na digmaang sumunod ay ang pinakamalaking lakas ng manhwa. Hindi ito pisikal na labanan. Walang kamao, walang espada, walang supernatural abilities. Ang mga sandata ay performance reviews, budget allocations, project assignments at ang maingat na pag-agos ng impormasyon sa organisasyong ang kaalaman ay pera. Ang future knowledge ni Yuhyon ay nagbibigay ng malaking bentahe pero hindi ito omniscience. Binago niya ang timeline sa pamamagitan ng pagbabago ng aksyon na nangangahulugang nagsisimulang lumihis ang mga pangyayari. Mga alyansang inaasahan niyang magtatagal ay nagugulpi dahil tinanggal niya ang presyo na orihinal na bumigkis sa kanila. Mga kalabang inasahan niya ay nanggagaling sa ibang direksyon dahil sinira ng kanyang reforma ang power dynamics. Naglalaro siya ng chess laban sa mga kalabang hindi alam na kaya niyang makita ang 10 galaw, pero ang board ay patuloy na nagbabago dahil ang kanyang mga galaw ay binabago ang laro. At ang emotional stakes ay lumalala kasabay ng profesional. Nakakonekta muli si Yuhyon sa mga taong nawala noong una, mga kasamahang naging estranghero, mentor na ipinagkanulo para sa promotion, kaibigang pinabayaan niyang sisihin sa pagbagsak ng proyekto dahil ang pagprotekta sa kanya ay magkakahalaga ng politikal na kapital. Ang mga muling pagkikitang ito ay hindi matagumpay, masakit. Dahil naaalala ni Yuhyon ang lahat ng ginawa niya at hindi nila alam, tinitingnan nila siya ng may tiwalang hindi pa niya nakakamit. Tiwalang aktibong sinira sa orihinal na timeline. Bawat interaksyon ay nalililiman ng kaalaman sa kaya niyang gawin at ng tahimik na pagpupursigi na maging ibang tao. Hinahawakan ng manhwa ang mga relasyong ito ng may pambihirang pagpipigil. Walang dramatikong pagtatapat, walang luha-luhang paghingi ng tawad na hindi makatuwiran sa konteksto. Lalaki lang na mas magiliw ng kaunti, mas naroroon ng kaunti, mas handa ng kaunting magsapalaran sa gastos na ipapasa lang ng dating sarili. At ang cumulative effect ay nakakawasak. Hindi dahil sa isang sandali, kundi dahil ipinapakita ng pattern ang lalaking tunay, masakit, sinusubukang maging mas mabuti. Ipapaliwanag ko kung bakit may 470 milyong views ang manhwa na ito. Punong-puno ang regression genre, daang titulong nagtatampok ng protagonist na bumabalik sa nakaraan, dala ang future knowledge. Ang formula ay matagal nang nakatatag, bumalik. Samantalahin ang foreknowledge, maging overpowered, durugin ang kalaban, ipunin ang yaman. Ang A-Man's Man ay gumamit ng parehong mekanismo pero dumating sa ibang destinasyon. Ang corporate setting ay una, tunay na kakaiba. Sa genre na dominado ng hunters, dungeons, magic systems at martial arts, ang kwentong nasa office buildings at boardrooms ay hindi dapat gumana. Gumagana ito dahil ang author, si Lucas, naiintindihan na ang corporate politics sa sapat na mataas na antas ay labanan. Ang stakes ay karera, kabuhayan, pamilya. Ang mga sandata ay impormasyon, alyansa at leverage. Ang mga nasawi ay totoong taong nawalan ng trabaho, tahanan, sense of self-worth dahil isang taong 3 antas sa itaas nila ay nagdesisyong gugulin lang sila. Ito ay mundong kinikilala ng karamihan ng mambabasa, hindi mula sa fantasy, mula sa buhay. At ang pagkilalang iyon ay nagbibigay sa kwento ng emotional immediacy na hindi maaaring i-replicate ng world building.
kapag pinrotektahan ni Yoo Hyun ang junior employee mula sa abusadong manager. Hindi na kailangan ng exposition panel para ipaliwanag kung bakit mahalaga. Alam nila, naging junior employee sila or napanood nila o sila ang dapat sanang nakialam pero hindi. Ang emotional core ang nagtataas dito. Ang regression stories ay tungkol sa kapangyarihan. Ito ay tungkol sa pagsisisi. Ang tanong ay hindi gaano kabilis madodominahan ng protagonist. Ito ay kaya bang piliin ng lalaking naging halimaw sa pamamagitan ng systematic compression na maging tao sa pangalawang pagkakataon kahit ang parehong sistema ay nag-a-apply ng parehong presyon. Iyon ay malalim na tanong at hinahawakan ng manhwa ang seryosong tinatanggap nito. Ang transformasyon ni Yoo Hyun ay hindi instant. Lumilitaw ang lumang ugali. May mga sandaling ang instinct niya ay durugin, samantalahin, gamitin ang malupit na kahusayang nagpasikat sa kanya noong una at ang internal na pakikibaka ay nasusulat ng may tunay na nuance. Ang supporting cast ay karapat-dapat din sa pagkilala. Ang mga kasamahan ay hindi props para sa pag-unlad ni Yoo Hyun. Ganap silang nabuo bilang mga tauhang may sariling ambisyon, takot at kompromiso. Napapanood ng mambabasa silang mag-navigate sa parehong toxic na kulturang lumikha kay Yoo Hyun at naiintindihan na sino man sa kanila ay maaaring maging kung ano ang naging siya. Ang sistema ay hindi sira. Gumagana ito tulad ng disenyo at ang mga taong nasa loob ay nagsusumikap na mabuhay. Hinahawakan ito ng Haneulso na adaptation ng may pambihirang visual storytelling. Ang mga eksena sa boardroom na sa ibang kamay ay magiging static talking heads ay nagiging tense, claustrophobic na konfrontasyon kung saan ang micro-expressions ay may mas mabigat kaysa sa anumang fight sequence. Ang sining ng dugado ay nagbibigay sa bawat tauhan ng physicality na nagkokomunika ng power dynamics bago pa man magsalita. At ang pacing, pambihira ang pacing. Ang corporate drama ay nangangailangan ng pasensya. Mabagal ang payoffs, paunti-unti ang tagumpay, madalas na invisible ang setbacks. Naiintindihan ng creative team na ang perpektong timing na email ay maaaring kasing-kasiya siya ng perpektong suntok. Kapag nagsama-sama ang long-term strategies ni Yoo Hyun, ang kasiyahan ay napakalaki dahil pinanood mo ang bawat pyesa na inilagay. Ang sinaklaw ko ay pundasyon, ang unang arcs na nagtatatag kung sino si Yoo Hyun, kung sino ang pinipili niyang maging, at ang kapaligirang lalaban sa transformasyon. Lumalawak ng malaki ang kwento mula rito. Ang Hansung Electronics ay hindi isolated na ecosystem. Umiiral ito sa loob ng mas malaking corporate landscape ng kakumpetensya, regulators, media at politikal na interes. Habang umaakyat si Yoo Hyun, lumalaki ang scale ng oposisyon. Ang mga nakikinabang sa lumang kultura ay hindi limitado sa middle management. Umaabot sa board members, shareholders at institusyonal na istruktura. May isang sinulid na hindi ko idedetalye dahil ang payoff ay karapat-dapat maranasan ng preska na tungkol sa desisyong ginawa ni Yoo Hyun sa orihinal na timeline na sumira sa karera ng isang tao. Taong hindi karapat-dapat. Taong ang tanging kasalanan ay nasa maling posisyon noong nangailangan si Yoo Hyun ng scapegoat. Sa timeline na ito, umiiral pa rin ang taong iyon, nagtatrabaho pa rin sa Hansung, nagtitiwala pa rin, at kailangang tingnan ni Yoo Hyun ang mata ng taong iyon araw-araw alam ang ginawa niya, ang gagawin niya kung hindi siya mag-iingat at maghanap ng paraan para hindi na ito mangyari. Ang sinulid na iyon lang ay sulit basahin. Ang anunsyo ng K-drama adaptation ay nagpapakita kung gaano kaseryoso tinitingnan ang property na ito at dahil sa kasalukuyang alon ng Korean corporate dramas, ang source material na ito ay napakamagandang nakaposisyon. Ang manhwa ay ongoing, ina-update tuwing Huwebes sa Webtoon at walang tanda ng pagbagal. Pero ang nagpapabalik sa mga mambabasa, ang nagpapaliwanag sa daan-daang milyong views ay hindi ang corporate strategy o regression mechanics. Ito ang tanong na patuloy na itinatanong ng kwento kabanata sa kabanata nang may dumaraming komplikasyon. Kaya mo bang marating ang tuktok at maging isang taong karapat-dapat pa rin kilalanin? Sinusubukan ito ni Yoo Hyun Han at ang panonood sa kanyang pagsubok ay isa sa pinakanakakaengganyong karanasan sa genre ngayon. Dapat pa di na
Ang A Man's Man, Sanay Jungi Sanay ay makukuha sa webtoon, ina-update tuwing Huwebes. Ang web novel ay isinulat ni Lucas, inadapt ni Hane Also na may sining ni Dogado. Ongoing na may 470 milyong views sa buong mundo. May inanunsyong K-drama adaptation at tinatawag ito ng Reddit community na pinakamagandang sorpresa ng 2026. Corporate regression manhwa na walang nag-asahang papansinin at ngayon ay hindi maitigil basahin. Kung tinitingnan mo na ang regression genre at hiniling mo sanang may gumawa ng kakaiba sa premise, ito na, walang dungeons, walang halimaw, walang stat screens, lalaki, opisina at 20 taong kaalamang determinado niyang gamitin ng mas mabuti kaysa noong una. Kung tumama ang breakdown na ito, sabihin sa comments. Ang Manhwa Recap Vault ay sumasaklaw sa pinakanakakaingganyong kwento sa genre kada linggo. Mag-subscribe kung gusto mong narito sa susunod. Salamat sa panonood. Magkita-kita ulit sa susunod na episode.